Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Charlie Carillo, Paterno Ducay, Jojo TV, at Desi Pelicana. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4,011. Tama iyan. Kung hindi dahil sa patuloy ninyong pagkontra kay Dean at Cathy, mayaman na sana kami, at kami na sana ang pinakamataas na pamilya ng bansa. Siguro dapat kang humingi ng awa sa halip, Lola Cobb. Kahit hindi ka patawarin ni Cathy, tiyak na gagawin iyon ng iyong asawa para sa kapakanan ng inyong kasal. Tiyak na sa tulong nila, maaari nating patuloy na matamasa ang ating kaluwalhatian at kayamanan sa loob ng ilang dekada. Sunod-sunod na nagsalita ang buong pamilya. Sa isang banda, inilalabas nila ang kanilang galit kay Lola Cobb. Sa kabilang banda, hindi sila maglalakas loob na palayain ang kanilang kayamanan pagkatapos na mahawakan nila sa buong buhay nila. Matagal nang nawala ang kanilang kakayahang magtrabaho para sa iba, at nang walang suporta ng pamilya, wala silang ibang pagpipilian kundi ang mamaalamos ng pagkain. Handa silang lumuhad sa harap ni Dean at Cathy para masiguro ang kanilang kabuhayan kung iyon ang kailangan. Safe to say, tuluyan nang nasira ang posisyon ni Lola Cobb bilang pinuno ng pamilya, at hindi na siya ang pinuno na siya noon. Nanginginig sa takot si Eden matapos makita ang lahat na kumilos sa ganoong paraan. Anong sinasabi niyo? Ano ang ibig sabihin nito? Gusto niyo bang mamatay? How dare you question Lola Cobb ng ganyan? Baliw kayo. Dagdag ni Valerie, nasa atin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan ngayon dahil sa kinang ni Lola Cobb. Hindi ba kayo nakakahiya na pagsalitaan siya ng ganyan? Hindi niyo maaaring sunugin ang inyong mga tulay ayon sa gusto niyo. Natural, naunawaan ni Eden at Valerie na ang ibang tao ay malamang na magkaroon ng pagkakataon na sumuko at magpatawad. Gayunpaman, hindi nila ginawa. Sa katunayan, hiniling ni Harvey at Cathy na baliin ang kanilang mga binti. That bastard's getting everyone on his side. Shut up already. Nagawa ni Lola Cobb na pakalmayan ang sarili. Nakapag-ayos na ako tungkol dito. Hinahanap namin si Cathy ngayon. Nang makita niya ang nag-aalalang mga tao sa kanyang harapan, naunawaan ni Lola Cobb na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kung medyo mabagal man siya, malamang tapos na ang pamilya. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng pangunguna ni Lola Cobb, ang buong pamilya ay nakatayo sa labas ng tindahan ni Harvey. Naisip ni Harper at ng iba pa na narito sila upang magdulot ng higit pang gulo, pagkatapos gumawa ng isang kilos. Ang mga alagad ng Blackburn City Martial Arts Alliance ay agad na lumabas sa mga anino, lahat ay nasa mataas na alerto. Nang lumabas sina Harvey at Cathy sa harap ng pintuan, ang mga mata ni Lola Cobb ay biglang umikot. Ikanaway niya ang kanyang kamay, right after, isang grupo ng mga tao ang pinilit sina Eden at Valerie sa lupa. Pagkatapos, galit na galit niyang iwinagayway ang kanyang tungkod para mabali ang magkabilang binti nila. Mga hiyawan ng sakit ang maririnig, at ang nakakatakot na mga tunog lamang ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugod ng lahat. Safe to say, si Eden at Valerie ay kaawa-awa gaya ng mga yabang nila noon. Pagkatapos ay inihayag ni Lola Cobb na hindi na si Eden ang kahalili ng pamilya. Si Cathy ang nakakuha ng titulo sa halip. Matapos harapin ang mga pamamaraan, muling nabawi ni Dean ang buong awtoridad sa pamilya. Sa madaling salita, ang lahat ay nakatakda sa utos. Si Lola Cobb at ang iba pa ay lumuhad sa lupa sa harap ni Dean. Nagkamali ako, Dean. Ikinalulungkot ko ang paggawa ng mga karumal-dumal na bagay sa iyo para sa kapakanan ng kapangyarihan. Ako ang bahala sa iyo. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa akin, ngunit hayaan mo ang iba. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Si Lola Cobb ay mukhang sumuko na. Pagkatapos ay sinampal niya ang sarili ng ilang beses, na naging buong mukha niya ay namamaga na parang baboy. Bumantong hininga si Dean nang walang sabi-sabi, at kinaway niya ang kamay at sinenyasan si Cathy na itulak siya pabalik sa tindahan. Kasabay nito, naiwan si Lola Cobb sa labas para lumuhad. Para sa kapakanan ng kanilang kasal,
Ang mga taon na halaga ng plano para sa isang oras na pagluhod ay isang sapat na magandang kalakalan. Pagkatapos noon, natisod si Lola Cobb sa lupa at naglakad pabalik sa loob ng kanyang sasakyan. Sa sandaling umupo siya sa likuran, halo-halong damdamin ang makikita sa kanyang mukha, at hindi masabi na kalungkutan at puot ang tanging naramdaman niya. Iminuwestro niya ang driver, pagkatapos ay hinayla ang soundproof na pribadong salamin, at nagdial ng numero at galit na sumigaw. Bakit hindi papatay si Harvey? Nagbayad na ako sa iyo ng mas maraming pera. Kailan mo siya papatayin? Isang magalang na tono ang maririnig mula sa kabilang panig ng telepono. Lola Cobb, ang pagkakakilanlan ni Harvey ay nakakagulat. Hindi ganoon kadaling patayin siya. Mayroon kaming isang buong plano na nakaayos, ngunit hindi namin mahanap ang tamang oras. Agad na umupo si Lola Cobb. Wala akong pakialam kung sino siya, wala rin akong pakialam kung gaano siya kalakas. Kung papatayin mo siya sa lalong madaling panahon, magdaragdag pa ako ng isa pang $150 milyong. Bibigyan kita kahit kalahati ng mga ari-arian ng pamilya kung gagawin mo. Naturally, sa isip ni Lola Cobb, nangyari ang lahat dahil kay Harvey. Kung napatay ang nakikialam na tagalabas, hindi siya mapipigilan ni Nadine at Cathy sa mga paraan upang makitungo kay Dean. Fine, since you're so generous, hindi ka namin bibiguin. Ngumiti ang nasa kabilang panig ng telepono. Ang alok ni Lola Cobb ay natural na kasiya siya. Sa susunod na araw, 12:00 ng tanghali. Sa Blackburn City International Airport. Papasakay pa lang si Harvey sa eroplano pabalik sa Country H ng 2:00. Tungkol sa sitwasyon ng South Sea, naniniwala siya na kasama ang tulong ng Blackburn City Martial Arts Alliance, makakayanan ni Cathy ang pamilya Cobb ng walang labis na pagtutol. Bukod dito, kontrolado rin ni Dean ang lahat. Ang kanyang titulo bilang South Sea's Diyos ng digmaan ay hindi lamang para sa palabas, pagkatapos ng lahat. Pagkapasok ni Harvey sa VIP passageway, lumitaw si Dean sa hindi kalayuan sa likuran niya, kasama ang maraming mga bodyguard. Just call me if you need me. Bakit ka nagpakita sa sarili mo? Sabi ni Harvey, tumigil siya, at medyo nagulat, at saka lumapit kay Dean. Ngumiti ng mahina si Dean bilang tugon. May mga bagay na dapat sabihin ng personal. Habang naglilinis ng kalat ang aking mahal na apo, pumunta ako. Nandito ako para makipag-usap dahil wala naman akong ibang gagawin. Hindi ko naaksaya ang oras mo ngayon, di ba? Siyempre hindi. Napangiti si Harvey at napatingin sa isang maliit na garden sa labas ng airport. Maraming tao dito. Bakit hindi mo na lang ako samahang mamasyal? Oo naman. Agad na tinanggap ni Dean ang alok, at sumenyas siya sa mga bodyguards para iwan na sila ni Harvey mag-isa. Itinulak ni Harvey si Dean sa garden. Pumunta ako dito para makipag-usap sa iyo tungkol sa 3 bagay, Harvey. Hindi na nag-aksaya ng oras si Dean na magsalita. Una, gusto kong magpasalamat sa pagpunta mo dito para lang tumulong. Kung wala ka, nasa ilalim na ako ng 6 na talampakan. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa aking mahal na apo. Napangiti si Harvey. You're overestimating me. Ang problema ng pamilya Cobb ay malulutas lamang ng mga tao sa iisang pamilya, at ang tagalabas na tulad ko ay magpapulala lang ng mga bagay-bagay. Ngumiti pabalik si Dean. Walang hanggang mga dinastiya, dahil walang hanggang hindi namamatay na mga pamilya. Kapag ang isang pamilya ay pumasok sa isang bagong henerasyon, palaging may presyong babayaran. Ang pamilya ay maaari lamang magpatuloy sa ganoong paraan. Sa tulong mo, ang pamilya ay tatagal ng hindi bababa sa 1 siglo. Dahil dito, nagpasya akong bigyan ka ng 30% ng mga bahagi ng pamilya bilang pasasalamat. Mangyaring kunin ito. Gustong tumanggi ni Harvey, ngunit maaari lamang niyang tanggapin ang regalo pagkatapos makita ang taos-pusong ekspresyon ni Dean. Sa kanyang mga bahagi, ang pamilya Moreno o ang pamilyang Lee ay hindi maglalakas loob na labanan ang pamilya Cobb. At sa tulong ng South Sea Martial Arts Alliance, uunlad ang pamilya Cobb. Napangiti si Dean nang makita ang tango ni Harvey.
Huwag mo akong sisihin o sisigawan mo, Harvey, pero di ba hiwalay na kayo? Sabi ni Dean na mukhang curious. Dahil doon, naningkit ang mga mata ni Harvey. Tama, pero, makinig ka muna sa akin. Hinaway ni Dean ang kamay niya, at agad na pinutol si Harvey. Here's another thing that I want to talk about. Interesado ka bang maging live-in-in-law ng pamilya? Ang aking pakikitungo ay katulad ng dati. Kung sasabihin mong oo, lahat ng bagay sa pamilya ay magiging iyo. Lahat ng koneksyon na binuo ko sa South Sea, Hong Kong, Las Vegas, at sa buong dulong silangan ay magiging iyo na makontrol din. Ang aking mahal na apo ay isang magandang babae sa boot. Sa tingin ko, papayagan kanyang magkaroon ng ilan pang mistress, at hindi mahalaga kung mayroon kang Yvonne, Kate, o kasama mo si Queenie. Pananatilihin kong kontrolin din ang mga babaeng iyon para sa iyo. Well, interesado ka ba? Seryoso ang tingin ni Dean habang nakatitig sa mga mata ni Harvey. Naturally, he was being honest when he said those things, at ni Katie ting na kasinungalingan ay hindi maririnig mula sa kanya. Naningkit muli ang mga mata ni Harvey. Isang awkward na tingin ang nagbigay kulay sa mukha niya. Hindi ko alam kung ano ang makakabuti para sa akin, Elder Cobb. Ang aking dating asawa ay hindi. Ang aking asawa at ako ay may matinding damdamin pa rin para sa isa't isa. Kung tutuusin, kukunin pa lang namin ang aming marriage certificate. Gayunpaman, pinahahalagahan ko ang iyong mga iniisip. Ganun ba? Si Dean ay mukhang naawa siya sa lahat. Bakit hindi mo ginagampanan ang aking apo bilang isang may bahay, kung gayon? Pwede kang dumaan kahit kailan mo gusto. Ang mga mata ni Harvey ay lalong kumikibot, at tuluyan na siyang natahimik matapos marinig ang mga salita ni Dean. Sino bang nasa tamang pag-iisip ang magbebenta ng ganito sa apo nila? Humagalpak ng tawa si Dean matapos makita ang itsura sa mukha ni Harvey. Sige, hindi mo na kailangang isipin ang tungkol dito sa ngayon. Kayong mga kabataan ay may kanya-kanyang paraan sa paggawa ng mga bagay-bagay. I'm only suggesting a way for you to deal with the problem. Hindi ko na kayang guluhin ka pa tungkol dito dahil tinanggihan mo na. Ang sabi, magkakaroon ng maraming manliligaw si Cathy pagkatapos nito. Hindi alam ni Harvey kung paano tumugon. Ngumiti lang siya ng alanganin after hearing Dean's words. Dean started na medyo nahihiya din. Harvey chuckled awkwardly bago mabilis na iniba ang usapan. Tama, ano ang pangatlong bagay na babanggitin mo? Napatingin si Harvey sa relong Rolex sa kanyang pulso. Halos kalahating oras na silang nag-uusap. Kinailangan ni Harvey na sumakay sa eroplano sa sandaling matapos sila sa pag-uusap. Walang pag-aaksaya ng oras, sinenyasan ni Dean si Harvey na huminto sa isang gazebo. I think it will not be much trouble for you, nakangiting sabi niya. Umaasa ako na matutulungan mo akong harapin ang huling problemang ito. Mahihirapan akong gumawa ng kahit ano kung hindi ko kayang tumayo. Naniniwala ako na magagawa mo ito para sa akin, di ba? Si Harvey ay nakasimangot. Ikaw ay isang dalubhasang martial artist, Elder Cobb. Ikaw ang pinakakilala sa iyong pamilya. Lubos kang gagaling sa loob lamang ng 6 na buwan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang maghintay ng ganoon katagal. Napabuntong hininga si Dean. Hindi naman sa hindi ako makapaghintay. Ang oras ay walang hinihintay. Kailangan namin ng isang Diyos ng digmaan upang manindigan para sa pamilya. Kung hindi, walang kaluwalhatian para sa amin. Kung hindi ako makatiis, kahit na sa iyong walang humpay na suporta, lahat ng mayroon kami ay magiging isang ilusyon lamang. Pero kung pipilitin natin, maaapektuhan ang haba ng buhay mo. Ang 3 hanggang 5 taon na halaga ng iyong buhay para lamang tumayo ng 6 na buwan na mas maaga ay hindi katumbas ng halaga. Naturally, alam ni Harvey kung ano ang estado ni Dean matapos siyang tretuhin noon. Kung meron na walang panganib, he would have brought Dean back up. Gayunpaman, bumantong hininga si Dean. Alam ko yun, ngunit wala ng oras para maghintay pa. Swoosh! Biglang nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Mabilis niyang sinuntok si Dean,
at kinaladkad ang matandang lalaki kasama niya habang gamulong siya sa lupa. May kung anong itim na bumagsak sa wheelchair ni Dean, na ginawa itong isang tumpok ng scrap metal. Umihip ang alikabok sa buong lugar, at ang gazebo ay unti-unting gumuho. Malamig na tinitigan ni Harvey ang direksyon ng pag-atake. Isang kabaong, swoosh, swoosh, swoosh. Halos sabay-sabay, 7 lalaking nakasot ang lumabas sa hangin. Malinaw na makikita ang kanilang mga mukha, at bawat isa ay may mayayabang na ekspresyon habang nakakrus ang kanilang mga braso. Agad na nagdilim ang mukha ni Dean. Mga mensahero ng kamatayan. Ang 7 Absolute ng South Sea. Sino sila? Kusang tanong ni Harvey. Ang mga taong ito, tahimik na pinakilala sila ni Dean kay Harvey. Sila ang pinakamalakas na tao na mayaalok ng Royal Palace. Ang mga taong ito ay hindi madalas na nagpapakita, ngunit hindi sila susuko sa kanilang mga target kapag nagawa na nila. Maaaring may gustong patayin ka, o ako ang pinupuntirya nila. Ang pinuno ng 7 Absolute ay binigyan ng magalang ng ngiti sina Harvey at Dean. Tulad ng inaasahan mula sa God of War ng South Sea. Alam na alam mo ang tungkol sa aming kasaysayan. Nagpunta kami dito para sa 2 dahilan. Una, narito kami upang wakasan ang iyong miserableng buhay. Pangalawa, nagbayad ng dagdag ang kliyente namin para patayin din si Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4:15. Ang 2 bagay na ito ay sapat na para kumilos kami. Kumunat ang noo ni Dean. So sinasabi mo na ilang taon mo na akong binabantayan. Well, of course, nakangiting tumango ang pinuno. Ang tanging Diyos ng digmaan ng South Sea ay natural na magkakaroon ng ilang gabing walang tulog. May nagbayad na ng malaking presyo para lang mamatay kailang dekada na ang nakalipas. Hindi pa kami nakakagawa ng aksyon mula nang tanggapin namin ang misyon. Pinapanatili kang ligtas ni Cathy kahit noong napilayan ka ng lason at hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na kumilos. Dahil dito, ang Royal Court ay nasa Hall of Shame sa loob ng mga dekada. Ngayon na sa wakas ay mayroon na kaming pagkakataon, mas mabuti kung tapusin na natin ang mga bagay ng mabilis, hindi ba? Dagdag pa ng pinuno na nakangiti. Ito ay isang magandang lugar, at ang oras ay hindi rin kalahating masama. Ngayon ay nakatakdang maging anibersaryo ng iyong kamatayan. Ikanaway ng pinuno ang kanyang kamay at nagsiwalat ng machete. Ang iba ay malamig na tumawa, at ganoon din ang ginawa. May malabong asul na kumikinang ang makikita sa mga machete. Nababad na sila sa lason. Napabuntong hininga si Dean. Mas mabuti kung nanatili akong nakayuko, nakikita ko. Siguro mahirap para sa inyo na isipin ako ng ganito katagal. Gayunpaman, curious ako, bakit mo lalabanan si Sir York ngayon sa lahat ng oras? Iminumungkahi ko na hayaan mo na siya. Kung hindi mo gagawin, hindi ka makakaalis dito nang hindi nasaktan. Nagbibiro ka siguro, Elder Cobb, sabi ni Harvey. Lalapit din sila sa akin. May nagbayad ng dagdag para lang patayin ako. Matalino ka, Sir York. Hahabulin ka namin hanggang sa dulo ng mundo kung patuloy na ibinubuko ni Dean ang kanyang bibig. Pinaikot-ikot ng pinuno ang kanyang machete, at mahinang ngumiti. Masyadong mahalaga ang buhay mo. Hindi lamang $300 milyong ang inaalok ng aming kliyente, ipinangako rin ito sa amin ang kalahati ng kanyang mga asset ng kliyenteng iyon kapag natapos namin ang trabaho. Ayon sa mga patakaran, hindi kami lalaban sa isang kilalang tao mula sa bansa H. Pagkatapos ng lahat, kami ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon kung gagawin namin. Nandyan din ang head coach. Nakakatakot siyang buhay na alamat, at walang maglalakas loob na mag-udyok sa kanyang galit. Pero wala na kaming ibang choice. Masyado kaming inalok. Ang Royal Court ay magagawang mabuhay sa natitirang bahagi ng aming buhay sa kapayapaan pagkatapos ng trabahong ito. Dinilaan ng pinuno ang kanyang tigang na bibig, tinitigan si Harvey na may pananabik na titig. Naturally, si Harvey ay isang simbolo ng cash and glory in his mind.
Harvey sighed. I can't believe you're coming at me for such little money. My life's pretty valuable, you know. Hindi ito akma sa aking pagkakakilanlan. Paano ito? Kung ano man ang binayaran ng inyong kliyente, doble ang babayaran ko. Bilang kapalit, gusto kong ipadala mo sa akin ang ulo ng iyong kliyente. Babayaran ko rin ang halaga ni Elder Cobb. Nagkibit balikat si Harvey. Hindi mo na kailangan pang gumalaw ng isang daliri para mabayaran. Maaari ka ring bumili ng isang isla sa Caribbean Sea kapag nagretiro ka, at mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay na tumakas. Oops, syempre, walang kasalanan ang ibig kong sabihin. Ito ay isang magandang deal para sa iyo, hindi ba? Tiningnan ni Harvey ang mga killer na may taimtim na titig. Malamig na tumawa ang pinuno pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Aaminin ko, bagamat medyo nakakatakot ang tono mo, talagang nakakatukso ang iyong alok. Sabi nga, alam ko na ang isang kilalang tao na tulad mo ay sinusubukan lamang na pagtawanan kami sa pagsasabi ng mga bagay na iyon. Ngunit alam ko rin na kung tatanggapin namin ang alok, talagang ibibigay mo sa amin ang pera. Kung tutuusin, malapit nang umalis ang iyong eroplano. Hindi mo nais na mag-aksaya pa ng oras dito. Maaaring ikaw ay makapangyarihan at may tiwala, ngunit mayroon kang patay na timbang sa iyong tabi ngayon. Ano kayang mangyayari kay Dean kung maglalaban talaga tayo? Medyo naka-recover na siya, but he can't even move his legs right now. At this point, target practice lang siya para sa amin. Kahit na ikaw ay Diyos ng digmaan, hindi magiging mahirap para sa aming pito na makitungo sa Diyos ng digmaan. Tumango si Harvey. You're pretty smart. I was hoping that we can talk this out. Malas naman kung makipag-away, anyway. Tutal, nagtatrabaho naman kayo para sa pera, at marami ako nito. Paano kung ganoon? Sapat na ba ang alok ko para sa iyo? O sinasabi mo na gusto mong triplihin ko ang halaga sa halip? Binuhat ni Harvey si Dean sa gilid ng isang malaking puno na pinoprotektahan ang sarili. Malamig na tumawa ang pinuno. Ito ay lubos na maginhawa para sa amin na tanggapin ang iyong alok. Pero medyo minamaliit mo kami. May mga patakaran kaming mga killer. Dahil tinanggap na namin ang trabaho, dapat naming makita ito hanggang sa dulo. Walang karangalan kung suhulan kami ngayon. Siyempre, maaari naming kunin ang iyong pera at patayin muna kayong dalawa bago namin kunin ang kliyente para sa iyo. Sa ganoong paraan, matatapos natin ang parehong trabaho. Win-win ito para sa lahat, tama ba? Isang malupit na ngiti ang ipinakita ng pinuno. Bumantong hininga siya, nakakahiya. Anong ibig mong sabihin? Medyo flawless ang suggestion ko. Ibig sabihin, nakakahiya na kayong mga tao ay napakamangmang. Kailangan kong bawiin ang pahayag tungkol sa inyong pagiging matalino, sagot ni Harvey na mukhang dismayado. Wala akong gustong gawin sa inyo, pero kailangan nyo lang pilitin ang kamay ko. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon para tumakas. Sayang ang bago kong damit. Hinubad ni Harvey ang jacket niya at ipinulupot sa kamay niya. In just a split second, humarap siya sa leader at naghagis ng nakakamatay na suntok. Ang suntok ay hindi masyadong marangya, at tanging lubos na pangingibabaw ang mararamdaman mula rito. Bumuhos mula sa kamao ni Harvey ang pamatay na hangarin. Parang sinanay ni Harvey ang suntok na ito sa loob ng 1,000 taon. Freewom. Bago pa man magkadikit ang kamao, isang nakakatakot na tunog ang tumusok sa hangin, at ang pinuno ng mga killer. Ramdam niya ang matinding kirot sa maputing-puti niyang balat, at agad na nagbago ang pakiramdam niyang pagpapahayag. Imposible, hindi na naitago ng pinuno ang takot sa kanyang puso, at hindi lang kasing bilis ng kidlat ang suntok, ganun din na napakalakas. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ugoy ang kanyang machete pasulong, na nagpakawala ng galit na galit habang ginagawa niya iyon. Boom! Umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na tunog ng damapo ang machete sa kamao ni Harvey. Dahil sa jacket na nabalot ng lason ang walang epekto ang machete kay Harvey. Inilihis ni Harvey ang talam at patuloy na sumuntok. Muling nagbago ang ekspresyon ng pinuno at agad niyang pinag-cross ang mga braso,
pilit na pinipigilan si Harvey sa atake. Bang! Gayunpaman, ang pag-atake ay ganap na hindi napigilan. Nilampasan ng kamao ni Harvey ang mga braso ng pinuno at tinutukan ito ng diretsyo patungo sa puso. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang pinuno ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon at mabilis na inilipat ang kanyang mga braso sa paligid upang harangan ang pag-atake, edging backward at the same time. Mabilis siya, pero mas mabilis si Harvey. Lumitaw si Harvey sa harap ng pinuno na parang anino bago muling sumuntok. Bang! Ang tunog ng impact laban sa isang matigas na bagay ay maririnig, at ang pinuno ay dapat na nakasuot ng high-tech na baluti. Sabi nga, kasing lakas ng lindol ang suntok ni Harvey, at agad niyang nadurog ang armor at umabot sa dibdib ng pinuno. Nagkaroon ng malakas na kaluskos, at ang kanyang dibdib ay biglang bumagsak. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik ng 3 talampakan sa bilis ng kidlat, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib sa sandaling siya ay lumapag. Siya ay umubo ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla. Sa isang suntok lamang, ang pinuno ay nasugatan ng husto. Natahimik ang lahat. Interesting, tulad ng inaasahan mula sa pinuno ng 7 Absolute na maging isang pick King of Arms. Napabuntong hininga si Harvey habang nakatingin sa palad niya. Hindi ko akalain na hindi kita mapapatay sa isang suntok. Sa sobrang galit ng pinuno ay bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Ang 7 Absolute ay medyo nangingibabaw sa South Sea, at marami na silang nadurog na target na mayabang. Maging ang mga pinuno ng malalaking pamilya at mga kilalang tao ng iba't ibang puwersang militar ng mga bansa ay pinaslang na nila dati. Ngunit ngayon, sila ay lubos na pinahiya ng isang solong lalaki. Ang pinuno ay gustong sumigaw sa langit at sampalan si Harvey hanggang mamatay. Nagpakita siya ng galit na galit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kailanman ay hindi pa siya napahiya ng ganito at ang kanyang pagmamataas ay lubusang nadungisan. Napuno ng gulat ang iba nang makita nila ang nangyari sa harapan nila. Di nakapagtataka na kaya niyang maging gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance. Nakakatakot ang lakas na iyon. Baka isa pa siyang pick na King of Arms. Agad na binago ng 7 Absolute ang kanilang mga ekspresyon. Kung ang lalaking nasa harap nila ay isang pick na King of Arms, ang kanyang hinaharap ay magiging napakaliwanag. Pagkatapos ng lahat, ang 7 Absolute ang nangungunang talento ng kanilang organisasyon, at sila ay labis na uhaw sa dugo ng mga tao, upang sabihin ang hindi bababasa. Sila ay natigil bilang pick Kings of Arms sa loob ng maraming taon, ngunit hindi sila nakahanap ng paraan para makalusot. Dahil dito, medyo nagalit sila nang makitang pinagtatawanan sila ni Harvey. Kahanga-hanga ka, Harvey York. No wonder kaya mong maging gobernador. Para sa isang kabataang tulad mo, medyo malakas ka na. Hinawakan ng pinuno ang kanyang dibdib, at isang bagzo ng mainit na hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sabi, kailangan pa rin namin kayong patayin ngayon. Kung makaalis ka rito ng buhay, matatapos na ang Royal Court. Hinawakan ng pinuno ang kanyang machete na nakahandusay sa lupa. Nakakahiya, may talent ka, pero nakatadhana kang mamatay bilang bayani. Inihagis ni Harvey ang jacket na nakabalot sa kanyang kamay sa lupa, habang nakangiti. Sa tingin mo makakatanggap ka ng isang sampal mula sa akin. Sumandal si Dean sa puno, ang singkit niyang mga mata ay matamang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya. Dapat ma-realize ninyong lahat kung gaano kalakas si Sir York, di ba? Hayaan mo na lang siya. Mas madali para sa iyo na patayin ako. Dahan-daang tumayo si Dean, nakahawak sa sanga ng puno habang ginagawa iyon. Tumahimik ka. Ang pinuno ay nagpadala kay Dean ng malamig na tingin matapos marinig ang kanyang mga salita. Anong karapatan ng matandang asong tulad mo na turuan kami? Kung hindi dahil sa pagpunta mo sa aming punong tanggapan, pinapatay ang mga pinaka-promising na tao na maaaring maging mga Diyos ng digmaan at pinuputol ang aming lahi, ang Royal Court ay hindi sana haantong sa ganito. Nakakahiya naman. Daan-daang taong halaga ng kasaysayan ang nawasak, lahat ay dahil sa isang matandang bastard na ito. Kahit wala ang misyon na ito, sisiguraduhin naming patay ka na.
Galit na galit ang iba pang miyembro ng organisasyon nang marinig nila ang mga salita ng kanilang pinuno, at gusto nilang punitin si Dean para magkapira-piraso. Walang alinlangan, ang pagbangon ni Dean bilang isang God of War ay tahasang nagbabanta sa pagkakaroon ng Royal Court. Kung hindi sana siya iniisip ng mga ito for the past 30 years. Harvey looked curious at Dean. Di ko akalain na ganito pala siya kahanga-hanga noon. Yun ay natural lamang, bagaman ang sinumang Diyos ng digmaan ay kailangang maging isang alamat sa isang paraan o iba pa. Gawin mo lang ang dapat mong gawin, Sir York. No need to care about me. Ngumiti si Dean. Hindi nila ako pwedeng patayin dito. Sa sandaling ito, isang labis na nangingibabaw na aura ang lumabas mula kay Dean. Malamig na tumawa ang pinuno. Kalahating baldado ka, Dean. Hindi ka man lang makagalaw ng maayos, pero sinasabi mong hindi ka namin kayang patayin. Dala namin dito ang kabaong mo. Ang pangalawang in command ng organisasyon ay nagpakita ng isang kahabag-habag na ngiti sa kanyang mukha. Puputulin ka namin. Sa tingin mo makakalabas siya ng buhay dito. Mangarap ka, bulalas niya na nanlilisik siya kay Harvey. Maaari niyang pigilin ang isa o dalawa sa atin, ngunit maaari ba niyang harapin ang 7? Kahit na ang mga Diyos ng digmaan ay walang laban sa amin. Give me 1 minute. It wouldn't be that hard to deal with you people, sabi ni Harvey na may mahinang ngiti. Bastard ka. Malamig na tumawa ang pinuno at tinitigan si Dean. Sa tingin mo tutulong ang mga bodyguard mo. Mayroon na akong mga tao upang harapin sila ng maaga. Pagdating nila dito, bangkay mo na lang ang dadalhin nila. Mamatay ka na lang. Ang Royal Court ay ganap na handa para dito. Lahat ng 7 Absolute ay pinandilatan ng mata si Dean na may intensyong pumatay. Alam ko na ang mga organisasyon tulad ng Royal Court ay pipigilan ang bansa mula sa pag-unlad maaga o huli. Dahil kayong mga tao ay umunlad sa kaguluhan. Ganyan kayo kumita pagkatapos ng lahat. Ang kapayapaan sa pagitan ng mga bansa ay hindi isang bagay na gusto nyo. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay nanumpa na papatayin ang bawat isang tao na may pagkakataon na maging isang Diyos ng digmaan sa inyong organisasyon pagkatapos maging isa sa aking sarili. Ngumiti si Dean. Pinaputol ko pa nga ang lahi nyo, ganoon na lang. Sa tingin mo kaya mong pumatay ng isang God of War gamit ang iniwan ko sa iyo noon? Gaano ka walang muwang? Laking gulat ng 7 Absolute. Ang kanilang mga mukha ay naging madilim na hitsura. Ang mga salita ni Dean ay sapat na para saktan sila tulad ng isang talam na tumutusok sa laman. Ibaba mo si Dean, 7. Kailangan natin siyang buhay. Kailangan nating humanap ng paraan para maging Gods of War. Malamig na bulalas ng pinuno, 2, 3, sabay na lumaban kay Harvey. Bilasan niyo. Swoosh, swoosh, swoosh. Sabay suntok ni na 2 at 3 kay Harvey. Isang malakas na tunog ng kaluskos ng hangin ang maririnig, dahil maririnig ang napakalakas na agos mula sa kanila. Sa isang kisap mata, nasa harap na ni Harvey ang dalawa. Nanatili siyang kalmado sa kabila nito, at nagpapakita pa siya ng pahiwatig ng paghamak. Sabay kayong lumapit sa akin. Bahagyang ngumiti si Harvey, at mabilis na ibinaba ang mga palad pasulong. Whoosh! Sina 2 at 3 ay galit na kumikibot ang kanilang mga mata. Ang mga sampal ni Harvey ay mukhang simple, ngunit isang nakakatakot na kapangyarihan ang nakatago sa loob nila. Sa kanilang mga mata, ang tila ordinaryong sampal ay walang katapusan na lumalawak. Nagsimulang mamanhid ang kanilang mga ulo, at parang sasabog na sila. Sa madaling salita, nagkaroon lang sila ng ganoong reaksyon kapag sila ay nasa lubos na panganib. Mamatay, sabay-sabay na sigaw ni na 2 at 3, at alam nilang wala silang choice kundi maningil. Sabay-sabay na umindayog ang kanilang mga machete, at umaasang maiiwasan ang mga sampal ni Harvey. Sampal, sampal, malakas na sampal ang maririnig. Sina 2 at 3 ay ipinadala sa paglipad sa isang iglap, at patuloy na nanginginig ang kanilang mga katawan habang umuubo ng dugo sa himpapawid. Natap-okan ni Harvey ang isang bato.
Ang mga putol-putol na piraso ng bato ay lumipad ng diretsyo patungo kay Seven, na malapit nang tumalon kay Dean. Puputulin na sana ni Seven ang braso ni Dean nang maramdaman niyang may nakakatakot na papalapit sa kanya. Likas niyang ibinaba ang kanyang machete para ilihis ang mga shards. Napa-atras siya matapos harapin ang pag-atake, halos bumagsak sa gumuhong gazebo. Kalmadong naglakad si Harvey papunta kay Dean, tumingin si Dean kay Harvey ng matalim na tingin. Ayos ka lang ba, Sir York? Okay lang ako. Marami na akong nakitang mamamatay tao sa panahon ko. Nakikipag-usap ako sa ilang mga organisasyong mamamatay tao. Ang tinatawag na Seven Absolute ay walang iba kundi basura. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tisyo habang kalmadong nakatingin sa mga killer na hindi siya mapakali na kilalanin sila sa unang lugar. Sa lakas niya, haharapin niya ang mga killer sa loob ng ilang segundo nang hindi siya hinihila pababa ni Dean. 2, 3. Ayos ka lang. Malamig na ungol ng pinuno. Hindi umimik ang dalawa, pinunasan nila ang dugo sa kanilang mga bibig, na puno ng hindi paniniwala. Ang lakas ni Harvey ay higit pa sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon. Kung hahayaan nilang mabuhay si Harvey, magiging kapareho ito ng pakikitungo ng kanilang organisasyon kay Dean sa panahon ng kanyang kalakasan. Ang Royal Court ay hindi maaaring kumuha ng isa pang Diyos ng digmaan upang labanan sila. Nagdilim ang mukha ng Seven Absolute. Kung papatayin mo ako at si Dean sa kaunting kakayahan lang, nakakadismaya ka. Pinatunog ni Harvey ang kanyang leeg bago ikan-awit ang kanyang hintuturo. Sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Magsama-sama kayo. Bulalas ng pinuno. Bilasan niyo. Swoosh, swoosh. Ang pinuno ay umabanti ng may bilis ng kidlat, at isang after-image ang makikita habang siya ay lumitaw sa harap ni Harvey. Ang natitira ay sumugod kaagad patungo kay Harvey, handang lumaban hanggang sa kamatayan. Kabanata 420. Pagkaraang makita ang Seven Absolute na sabay-sabay na nagkukumpulan kay Harvey, mahinang sumigaw si Dean, "Mag-ingat ka, Sir York." Mabuti naman. Casual na umabanti si Harvey. Sabay-sabay na sinunggaban ng unang tatlong killer si Harvey, at ang kanilang mga pag-atake ay mabangis at nangingibabaw tulad ng bundok ng mga tigre. Tatlong machete ang hamampas pakanan papunta kay Harvey. Napa-atras si Harvey at mahinahong pinitik ang kanyang mga daliri, at ibinaba ang kanyang palad. Sampal, sampal, sampal. Ang mga sampal ay madaling sumingit sa pagitan ng mga talam, na tumama sa mga mukha ng mga killer. Mabilis nilang tinakpan ang namamaga nilang mga mukha, na napa-atras. Isang Diyos ng digmaan. Sa wakas ay napagtanto ng pinuno ang tunay na lakas ni Harvey. Patayin siya ngayon. Galit na galit niyang sigaw. Naturally, ang mga killer ay labis na naiinggit sa mga nagawa ni Harvey sa kabila ng kanyang murang edad. Kasabay nito ang paglakas ng takot sa kanilang mga puso. Si Tu agad na inihampas ang kanyang machete sa gilid, at ang pag-atake ay nagmistulang isang alon na humahampas kay Harvey. Isa ito sa mga killer move ng Seven Absolute ang Surging Tide. Puputulin na sana niya si Harvey, nang tuluyang kumilos si Harvey gamit ang kaliwang kamay. Sampal, 2 beses na umiikot sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. Muling bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Swoosh! Sumugod ang tatlo kay Harvey, at inihampas ang kanyang machete sa tuhod ni Harvey. Samantala, lumundag sa ere ang pinuno at hinampas si Harvey sa ibang direksyon. Ang dalawa ay lubos na nag-coordinate habang sila ay pumutol sa kanilang mga pag-atake. Nanatiling kalmado si Harvey, at simula pa lang, wala man lang bakas ng gulat sa mukha niya. Pinitik niya ang kanyang daliri upang ilihis ang talon ni Five, at sinipa ang taong gamulong sa lupa. Pagkatapos ay tinapakan niya ang mukha ng killer bago sinipa sa dibdib ang pinuno. Bam! Ang mga killer na nakapaligid kay Harvey ay sabay-sabay na pinalipad, at agad silang umubo ng dugo. Muling lumapag sa lupa, sila ay ganap na outmatched. Bastard ka! Si Tu ay galit na nagwagayway ng kanyang kamay, at isang elegante na mukhang bar ilang lumitaw sa kanyang kamay.
Agad niyang hinatak ang gatilyo nang makita niya si Harvey. Bang! Sa tunog ng isang malakas na putok ng baril, isang bala ang lumipad sa hangin. Nang malapit na nitong matamaan si Harvey, hinawakan niya si Seven at agad na kinaladkad si Seven sa linya ng bala. Oh! Marinig ang hiyawan ng sakit ng tumagos ang bala sa dibdib ni Seven, at nanginginig siya sa sakit nung huminto. Tinabi siya ni Harvey pagkatapos niyang gamitin. Sa isang iglap lang, gamulong-gulong na sa gilid ang killer na parang bowling ball lang. 7. Ang iba sa mga killer ay natisod sa lupa, na nagngangalit ang kanilang mga ngipin, bago muling siningil si Harvey. Lumingon si Harvey at ipinakita ang isang baril sa kanyang kamay, at ito ay pareho na ginamit ni Seven. Hinailan niya ang gatilyo sa pinuno, na nasa unahan ng pagsingil. Bang, bang, bang. Kinagat ng pinuno ang kanyang mga ngipin at kinuha ang bawat bala gamit ang kanyang machete.